Yo! Kamusta? Welcome back sa channel. Aminin natin, ang Pilipino parang cheerleader na hindi naman kasama sa team pero siya yung pinakamalakas sumigaw sa court. Noong nanalo si Catriona Gray, feeling mo ikaw yung tinaasan ng corona kahit ang suot mo lang noon ay butas-butas na pambahay. Noong nanalo si Pacquiao, feeling mo ikaw yung sumuntok sa panganihaton kahit na ang exercise mo lang naman sa buong linggo ay ang pag-akyat sa hagdan ng LRT. At ito ang paborito ko, kapag may Hollywood actor na kahit dulo lang ng kuko ang dugong Pinoy o kaya naman ay may lolo siyang taga Bulacan pero hindi naman siya kailanman nadalaw, automatic Philippine pride. Ang hilig nating makiangkas sa tagumpay na hindi naman natin pinagpawisan. Ang sarap maging Pinoy kapag sikat ang Pinoy sa ibang bansa, di ba? Pero ito pa ang nakakalokong parte. Kapag nasa mall ka na at kailangan mo nang bumili ng sapatos para sa interview mo bukas at may nakita kang gawang Marikina na mas matibay pa sa paninindigan ng lolo mo, anong sasabihin mo? Local lang yan. Baka mabilis masira. Doon na tayo sa stateside. Sigurado pa tayo. Bakit ganun? Kapag world class ang label, handa tayong mag-post ng 10 proud Pinoy sa Facebook. Pero kapag local made na ang usapan, bigla tayong nagiging mas mapagduda pa sa silosong asawa. Sa madaling sabi, mahal natin ang Pilipino bilang tao, pero ayaw natin sa gawa ng Pinoy bilang produkto. Ang labo, di ba? Parang yung on the way na ako ng ka-meet up mo. Mahalaga siya sa'yo, pero alam mong nasa banyo pa lang siya. Hindi naman sa pagiging hater, pero parang may built-in sensor tayo na kapag nakakita ng made in the Philippines, ang unang pumapasok sa isip ay mura o low class. Kapag nakakita tayo ng pelikulang Pinoy, ang mindset natin ay sigurado melodrama na naman yan na may kabit, sampalan at sigawan sa ulan. Pero kapag Hollywood movie na kahit walang kwento, basta maraming pasabog at mga effects, handa tayong magbayad ng presyong pang 1 kilong bigas para lang sa popcorn. Nakakapanghinayang na ang turing natin sa sariling atin ay parang panakipbutas lang habang wala pang budget. Pero kapag gawang banyaga, feeling natin yun ang sukatan ng pagiging angat sa buhay. Binibili natin ang imported hindi lang dahil sa quality, kundi para pang porma rin. Ang label na imported ay parang invisible na badge sa dibdib na nagsasabing, "Uy, afford ko to, hindi local." At heto pa ang isa, ang sakit nating mga Pinoy, foreign validation, na kailangan muna nating makita na aprobado ng mga banyaga ang gawa natin bago natin ito mahalin. Wow. Kapag kinain ng isang sikat na American YouTuber ang Jollibee at sinabing, "It's amazing," doon lang tayo lalong magiging proud. Kapag may banyagang nag-cover ng kanta ng isang OPM artist, doon lang natin sasabihing, "Magaling talaga si Juan." Bakit kailangang dumaan muna sa panlasa o pandinig ng iba bago natin mapansin ang sariling atin? Parang yung anak mo na kailangang purihin muna ng kapitbahay bago mo ma-realize
na matalino pala siya. Bakit hindi pwedeng proud tayo dahil alam nating maganda ang gawa natin? Walang pero-pero at lalong walang kasi sabi ng kano. Sa sining, sa musika, sa teknolohiya, laging may pader. At ang pangalan ng pader na yan ay pero. Magaling sana yung kanta, pero tunog OPM. Maganda sana yung gadget, pero gawang Pinoy. Masarap sana yung kape, pero local brand lang. Ang pero ang humaharang sa sarili nating pag-unlad. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Basta sariling atin, parang signal ang internet dito. Kailan ba naging maayos? Kapag may maliit na pagkakamali ang gawang Pinoy, huling-huli natin agad. Pero kapag yung mamahaling iPhone mo ay naghang o uminit, sasabihin mo lang, baka kailangan lang i-restart. Magkaiba ang timbangan natin pagdating sa sarili at sa iba. Ang totoo kasi niyan, maraming foreign brands na ang mahal-mahal. Pero sa China o Vietnam rin naman ginagawa. Ang binabayaran mo doon ay ang pangalan, hindi ang pawis ng gumawa. Binibili natin ang pangarap na maging global, kahit na ang budget natin ay pang-local lang naman. Nakakalimutan natin na ang bawat ayoko niyan, local lang, ay parang paglubog sa sarili nating bangka bago pa man tayo makaalis sa pampang. Paano tayo magkakaroon ng sariling Samsung o Apple kung sa simula pa lang nilalait na natin? Paano magiging world class ang isang sapatos kung sa sariling bayan niya wala nang gustong bumili? Ang kalidad ay hindi lang nakukuha sa makina, nakukuha rin yan sa suporta at tiwala ng mamimili. Hindi sapat ang pag-type ng Proud Pinoy o pag-share ng video ni Miss Philippines. Ang tunay na pride ay wala sa comment section. Nandyan yan sa kung anong binibili mo. Nandyan yan sa pagpili sa gawa ni Juan kaysa kay John. Hindi dahil sa awa, kundi dahil naniniwala ka na ang gawa ni Juan ay may kwento, may puso at higit sa lahat, gawa para sa'yo. Huwag nating hintayin na maging sikat muna sila sa ibang bansa bago natin sila bigyan ng pansin. Huwag nating hintayin na mamatay ang industriya natin bago tayo mag-isip na suportahan ang lokal. Sa madaling sabi, kung gusto nating iangat ang Pilipinas, simulan nating iangat ang mga taong mismong bumubuo rito. Sa madaling sabi, ang pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw mo tuwing national anthem. Nasusukat ito sa kung saan mo inilalagay ang perang pinaghirapan mo. Atin to, di ba? E di tangkilikin natin. Bago matapos ang videong to, heto ang tanong para sa'yo. Ano ang huling made in the Philippines na binili mo na talagang ipinagmamalaki mo? I-comment mo dyan sa baba. Pag-usapan natin. I-share mo rin tong video na to sa mga kakilala mong puro stateside o imported lang ang alam. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Salamat sa panonood at sa pakikinig. Hanggang sa muli, kaibigan!